Sa inilabas na 2025 Corruption Perceptions Index o CPI ng Berlin-based Transparency International, pumapangatlo ang Pilipinas sa most corrupt country sa ASEAN. Bumaba naman ang ranking ng bansa sa 120 mula sa 114 noong 2024 na nakakuha lamang ng 32 out of 100 points. Sa kasulukuyang pwesto ng bansa ang tinataguri ang worst ever ranking magmula noong mag-umpisa ang index. Pahayag naman dito ng Malacanang, inaasahan na nila ito bunsod ng paglantad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga anomalya sa flood control projects. Samantala, rank 1 naman ang Denmark na nangangahulugang ito ang least corrupt na bansa sa buong mundo, habang most corrupt naman ang South Sudan at Somalia. Sa ibang balita, sa kamakailan namang tensyon sa pagitan ng Chinese Embassy at Philippine Coast Guard kaugnay pa rin sa issue ng West Philippine Sea, naglunsad ng protesta ang ilang makabayang grupo kaugnay nito. Narito ang ulat mula kay Jade Buhoy. Mariing kinondena ng Filipinos Do Not Yield o FDNY movement at ilang makabayang grupo ang umano'y patuloy na agresyon ng China laban sa Pilipinas, kasabay ng kanilang suporta sa Senate resolution na tumutuligsa sa mga pahayag ng Chinese Embassy. Kung kayo tinatakot nyo ang aming mga opisyales, ano pa ang nararamdaman ng mga mamamayan na katulad namin? Kanilang inihayag sa protesta na hindi katanggap-tanggap ang anumang pahayag na umano'y humahamak sa mga opisyal ng Pilipinas, kabilang ang mga kinatawan ng Municipality of Kalayaan, pati na ang mga tauhan ng mga Navy, Philippine Coast Guard at mga mangingisda sa West Philippine Sea. Hanggat patuloy po na tinutuligsa nila ang ating mga opisyales, kabilang na ang Navy, ang Philippine Coast Guard at ang ating mga mangingisda, patuloy po ang grupo namin nasisigaw dito sa harap ng mga China Embassy para paglaban ng karapatan natin sa West Philippine Sea. Dito'y giniit ng grupo na ang West Philippine Sea ay saklaw ng soberanya at sovereign rights ng bansa alinsunod sa United Nations Convention of the Law of the Sea o UNCLOS at 2016 Arbitral Award. Dito'y pinakita na sinusuportahan nila ang hakbang ng pamahalaang bayan ng Kalayaan sa pagdedeklara ng persona non grata sa isang opisyal ng Chinese Embassy. Ayon sa kanila, layunin ng pagkilos na igiit ang kapayapaang nakabatay sa batas at igalang ang soberanya ng Pilipinas. Kaya po sundin niyo po ang sigaw ng taong bayan na mag-yes tayo, ipaglaban natin kung ano ang atin. Dagdag pa ng grupo, hindi umano dapat manaig ang propaganda at pananakot sa usapin ng karapatan ng bansa sa karagatan. Nananawagan din sila sa China na igalang ang international laws at mga umiiral na kasunduan upang mapanatili ang kapayapaan sa rehiyon. Sa huli, panawagan ng mga dumalo na ipagtanggol ang West Philippine Sea at manatiling nagkakaisa sa harap ng patuloy na tensyon. Laban ang soberanya ng Pilipinas at ang West Philippine Sea laban sa agresyon ng China. West Philippine Sea! Ipaglaban! West Philippine Sea! Ipaglaban! Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Nationwide WPS Mural Festival 2026 inulunsad. Narito ang ulat. Nationwide Mural Festival 2026 inilunsad. Karagatan, Kalayaan, Kulayan. Ito ang tema ng 2026 WPS Mural Festival kung saan ang panawagan sa mga Filipino artist maging sa lahat ng komunidad sa buong bansa ay gamitin ang sining upang ipakita ang buhay ng mga Filipinong mangingisda at ekolohikal na kahalagahan ng West Philippine Sea. Sa pamamagitan ng WPS Mural Festival 2026, nais maipamala sa publiko ang kahalagahan ng sapat na kaalaman sa West Philippine Sea. Pinangunahan ni Film Director Baby Ruth Villarama at muralist A.G. Sanyo
ang pagpapasinaya sa Shangri-La the Fort BGC kamakailan kung saan dumalo rin ang mga naninindigan sa karapatan para sa West Philippine Sea gaya ni dating Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio at Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, J. Tariela. The depth of longing, the depth of hope, the depth of love that something is worth protecting and fighting for. At para sa amin, ng mga taga-kwento ng bayan, ang laban ng West Philippine Sea ay hindi lamang laban sa dagat. Ito ay laban sa puso ng bawat Pilipino. Paano ka ba makikialam kung napakaraming ingay? At paano ka ba tutulong kung parang napakalaki ng mga hadlang? At paano ba mamahalin ng isang bayan na sa totoo lang napakahirap mahalin minsan? But when we were conceptualizing the West Philippine Sea Mural Festival, we have to ask ourselves, ano ba yung kaya naming ibigay kahit maliit lang? And then we realized something super powerful, that we have something that China can never have. It's our freedom of expression. We are a democratic country. We are free, guys! Pader, bilang canvas ng ating malayang pamamahayag. Ikalawa, suporta. Suporta kahit ano lang, pintura, pagkain, simpleng tulong, whatever strength you have, this is your chance to pledge your support. Kung anong meron kayo para maging successful itong effort nila. At ikatlo, pagkakataon na ipanalo ang laban sa digmaan ng mga naratibo. Nang walang baril, nang walang missile, nang walang karahasang nangyayari. So tonight, when hard power and soft power unite, when the rule of law stands beside the power of imagination, we do not weaken the nation. We further strengthen it. So let us be the wolves who help change the course of our history. Naipaalala sa bagong henerasyon na ang kalayaan na ating tinatamasa ay hindi nakamit ng libre. Patuloy na pagtamasa nito, ang kapalit naman nito, yung pawis at enerhiya natin. Kalawa, karagatan. Kasama ang mga alagad ng sining sa mga taga-suporta ng mga siyentipikong gumugugol ng oras, taon, dekada, sa pag-aaral ng ating karagatan upang ito ay maintindihan at matutunang alagaan. Kakampi din tayo ng mga kapatid nating mangingisda at mamamayang nananahan sa tabi ng karagatan, kabilang ang mga katutubo na libong taon nang nangangalaga dito. Ang dagat ay hindi lang tagapaugnay ng mahigit 7,000 pulo, ito din ay pinagmumulan ng buhay. Katlo, kulay. Sa panahon na namumuhay tayo sa presensya ng malalaki at matitinding krisis na pangsangkatauhan, ang mga alagad ng sining ay hindi na maaring pumikit dahil minsan na tayong namulat. So sa araw nito, ating panawagan, kulayan, karagatan, kalayaan. Pag pinag-usapan ng West Philippine Sea, napapaisip tayong lahat. How can we contribute? How can we sustain our fight in the West Philippine Sea? Every time na nagpupunta ako sa mga universities, yan din ang itinatanong ng ordinaryong estudyante. Paano kami makakatulong bilang kabataang Pilipino pagdating sa West Philippine Sea? I would always respond by saying, please help us in countering disinformation and fake news in social media platforms. At ngayon, meron tayo uling another sector, no? At mga bagong artists who came up with the idea na magkaroon tayo ng mural contest. Imagine kung ang buong kahabaan ng EDSA ay pipintahan natin ng team that will show the public the heroism, the hardship, the sacrifices of our ordinary Filipino fishermen and the members of the armed forces of the Philippines. Hindi ba nakakapagpaganda ng damdamin yon kahit napakahaba ng traffic sa EDSA? At the same time, nakakapag-educate tayo, no, ng ating mga kababayang Pilipino na kailangan nating manindigan at kailangan nating suportahan ang ating karapatan sa West Philippine Sea. Ito ang dahilan kung bakit we invited Justice Carpio
members of the academy, Professor De Castro, and of course the Armed Forces of the Philippines, because we wanted to show to everyone the support of all sectors in society sa ating mga artists na ang usapin ng West Philippine Sea ay usapin nating lahat. Hindi lamang ito usapin ng gobyerno. Bilang Pilipino, kailangan nating tindigan ang karapatan natin sa West Philippine Sea dahil ito ay utang natin sa mga bayaning Pilipinong nauna sa atin. At higit sa lahat, ito ay obligasyon natin para sa susunod na saling lahi ng Pilipino na magmamana ng ating paninindigan sa West Philippine Sea. Sa ibang balita, pagpapailaw sa Binondo, pagpapakita rin ng kasaysayan. Narito ang ulat. Pagpapailaw sa Binondo, pagpapakita ng kasaysayan. Ilang araw bago sumapit ang Chinese New Year, patuloy pa rin ang pagpapaganda at pagbibigay liwanag sa Binondo, Chinatown. Sa unang pagkakataon, sa pagtutulungan ng pribadong sektor at pamahalaan, mas magiging maliwanag ang Chinatown. Ang proyekto ay naging posible sa pagtutulungan ng Federation of Filipino-Chinese Chambers of Commerce and Industry Inc. sa tulong ni First Lady Lisa Araneta Marcos ay nagpapakita ng kasaysayan ng Binondo bilang cultural reclamation of the world's oldest Chinatown na natatagpa noong 1594. Ang Manila Chinatown Revitalization Project ay nagsimula noong 2025 kung saan ang Jones Bridge ay inilawan bilang bahagi ng Phase 1. Matapos ang ilang buwan, ngayon ay inuumpisahan na din ang pagpapailaw sa ilan pang mahahalagang lugar parte ng Phase 2 at kabilang na dito ang projection mapping sa Binondo Church. Ang kabuuang proyekto ay nagkakahalaga ng 200 million pesos na pinagtulungang malikom sa pamamagitan ng mga kontribusyon mula sa pribadong sektor. Layon na ang patuloy na pagpapaganda sa Chinatown na mapanatili ang alaala ng ating nakaraan, ang kultura, at ipagpatuloy na ito ay muling maging commercial hub hindi lamang para sa mga Pilipino-Chinese, kundi para sa lahat ng Pilipino at sa buong mundo. Sa ibang balita, nagpatuloy ang search and rescue at dive operations ng Philippine Coast Guard sa lumubog na MV Tricia Kirsten 3 sa karagatan malapit sa Balok-Balok Island sa Basilan. Ngunit nahirapan ang mga diver dahil sa malalakas na underwater current. Lumipat ang technical diving group sa mas ligtas na bahagi ng barko matapos hindi mapasok ang unang target area. Ngunit wala pa rin natagpo ang karagdagang labi roon. Sa pinakahuling tala, umabot na sa 293 ang survivors, 53 ang kumpirmadong nasawi at 26 pa ang nawawala. Sa iba pang balita, nasamsam ng Bureau of Customs ang tinatayang 39.3 million pesos na halaga ng iligal na sigarilyo at pinatuyong tabako sa i-deliver sana sa Maynila mula Zamboanga at Bacolod matapos ang inspeksyon sa subport ng North Harbor. Natuklasan na maling idineklara bilang dried fish at general merchandise ang laman ng 6 na container vans at kulang ang mga ito sa BIR tax stamps at graphic health warnings. Naglabas ng warrants of seizure and detention laban sa mga shipment dahil sa paglabag sa graphic health warnings, train law at Customs Modernization and Tariff Act. World News alas 8. We have to make a deal, otherwise it's going to be very traumatic. Very traumatic. I don't want that to happen, but we have to make a deal. They should have made a deal the first time, and they got Midnight Hammer instead. And this will be very traumatic for Iran if they don't make a deal. Look, if they don't make a deal, then it'll be a different story. But we had a very good meeting yesterday with Bibi Netanyahu.
and he understands, but it's ultimately up to me. If the deal isn't a very fair deal and a very good deal with Iran, then it's going to be, I think, a very difficult time for them in the back. I guess over the next month, something like that. Yeah, shouldn't take, I mean, it should happen quickly. They should agree very quickly. Well, October 7th was a rough time, and I guess everybody's responsible. It's yet to look, but it was a terrible attack. It was a sneak attack. It was as violent as unfortunately, I've seen some of the results at levels that probably even you, good reporter, but probably you haven't seen. It was a horrible thing that took place. People were surprised. It was a surprise attack. Nobody saw that coming. He didn't see it coming. Nobody else would have seen it coming if they were in his position, I don't believe. But I can tell you he's been a very good wartime prime minister. He's been very strong. We've worked with him very well. We had tremendous success with Iran and everything else we've done. And he really has been. He's been, extraordinary as far as a wartime prime minister. Not easy. And, you have a president that refuses to give him a pardon. I think that man should be ashamed of himself. A pardon over this trial that's going on. The president of Israel, the primary power he's got is the power to give pardons. And he's not, he said he's given it 5 different times, but he doesn't want to do it because I guess he loses his power. I think the people of Israel should really shame him. He's disgraceful for not giving it. He should give it. But Bibi's been a great wartime prime minister, and I've been the best friend to Israel I think that they've ever had. A lot of people say beyond presidents that they've ever had, and we will continue to be. World News alas 8. At narito ang recap ng mga nagbabagang balita ngayon. Sa ulo ng mga balita, Valentine's Day rush sa Dangwa, dinagsa ng Gen Z. Presyo ng bulaklak, tumaas. ika-3 trillion peso march, nakatakdang ganapin sa February 25. Pilipinas, pangatlo sa most corrupt country sa ASEAN. 10 ng mga biktima sa paglubog ng barko sa Basilan, patuloy na hinahanap ng PCG. Nationwide WPS Mural Festival 2026 inilunsad. Pagpapailaw sa Binondo, pagpapakita ng kasaysayan. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. At yan po ang mga pinakamaiinit na kaganapan ngayong araw na ito. Manatiling nakatutok sa aming mga ulat at update sa aming Facebook page, Golden Nation Network, at mag-subscribe din sa aming YouTube account at Golden Nation Network. Ako po si Lorlyn Garcia Velarde. Maraming salamat po sa inyong panonood. Ito ang News Force.